Wala pa kasi bago pala tayo dito, di ba? Pero pag nagtagal yan, uminit. Baka umapoy. Wala pa pag mainit ang panahon para hindi kami mainitan. Siya ang Diyos na makapagitan na mayroong haliging apoy sa langit na nagkakanglaw sa amin para hindi kami madimlan. Dapat ang Israel, mga kapatid, siya ang nagsasabi sa buong mundo kung sino ang Diyos. Pero hindi. Hindi nangyari. So dumating si Jesus Christ. Nung dumating si Jesus Christ, pumili siya ng 12 para sabihin sa buong mundo kung sino ang Diyos. So ang sabi ng isang pastor, bigyan niyo ako ng 100 tao and I will change the world. Pero si Jesus Christ, 12 na disciple to change the world. Na siya ang magsasabi from Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth na magpapakilala kung sino ang Diyos. At tayo, yun din ang ating dapat maging trabaho. She also, as a living stones, are being built up a spiritual house for a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices. Ano ba yung mga spiritual sacrifices ating ino-offer? Yung worship natin, yung pagpupuri sa Diyos. Ano po? Ano pa? Bibigay. Sacrifices yun. Ibigay muna natin ang ating katawan, ang ating buhay. At kung ang meron tayo, ibigay natin sa kingdom of the Lord. At ang ating paglilingkod, spiritual sacrifices yun to God through Jesus Christ. Ano? So Israel had a priesthood. Sa time ng Israel, sino ang priest nila? Si Aaron, ano po? At bukod kay Aaron, pagkatapos ni Aaron, meron pa silang mga priest. So ang priest nila ay selected. Ilan lang. Pero sa time natin ngayon, ang lahat ng mananampalataya kay Kristo ay priest. Amin po ba? Bakit? Kasi nasa iyo si Kristo. Kung si Kristo ay nasa iyo, ikaw ay priest. Kaya lahat tayo, ang church ay sacerdote. Ano ang function ng sacerdote? Tagapamagitan between God and man. Ano? Manalangin para sa kaligtasan ng tao. Manalangin para sa ikatitibay ng Iglesia. Ipinakilala si Kristo sa mga tao. Ituro ng salita ng Diyos. Nagkagandat ng worship. Yan ang trabaho ng Kristo. Si Edith Peterson, paraphrases, ang sabi niya, you are the ones chosen by God. Sabihin mo siya kagabi, at pinili ka ng Panginoon. Ilang pinili pwede, bakit? Ang kaluluwa ng tao hindi namamatay. Napalitan lang ng katawan. Ikaw ba kagaiba? Ang mga nagay Kristo, pinalitan ng katawan. Anong klase katawan? Katawang mga langit. At yung katawan na yan, hindi namamatay. Sa kabilang banda, ang mga taong nakay Satanas, pabalitan ng katawan. Anong katawan? Ang impyerno. At doon, gumagano'n sila sa init. Ang problema, mga kapatid, walang katapusan. Kaya nga si Jesus Christ nag-alay ng kanyang buhay. Bakit? Kasi pag hindi ang mga tao magbalik sa Kanya, ang mga tao mabubulig sa dagat-dagatang apoy. At doon, eternally, doon sila mag-spend ng eternity, walang hanggang paghihirap. Di ba yun? Napakainit, gumagayan ka na sa init, tapos may uod na hindi na mamatay na kumikilig-kilig sa'yo. Mainit na nga, ginugulo ka pa ng uod. Mababasa niyo po yan sa aklat ng Mark chapter 9 at saka sa huling chapter ng Book of Isaiah. Mark chapter 9. Kaya mga kapatid, Book of Isaiah. seryoso dapat tayo sa ating relasyon kay Lord. Amen. Kasi pag hindi, kaya nga mga kapatid, ang Panginoon seryoso sa kanyang ginagawa. Kaya nga siya namatay sa krus. Bakit? Seryoso ang Panginoon. Bakit? Kasi ayaw ng Panginoon ang kanyang mga dilikain mawalay sa Kanya. Kaya ang ating desisyon ngayon sa buhay na ito doon on the Word of God. So saan nakabase lahat? Sa Word of God. Kaya ikaw ay righteous because
You obey the Word of God. Kaya ikaw ay holy because you obey the Word of God. So, pang-apat, God's own possession. God's own Possession. possession. For God's So, own ikaw, sabi mo possession. sa katabi, pag-aari ka pala ng Diyos. Matindi ka. So, you belong to God. Ang magagaling mo sabi, Amen. Amen. Dati, you belong to Satan. Nung ikaw ay lumapit kay Lord, tumanggap na nalig kay Lord, naging Christian, now, you belong to God. He has a divine claim on your life. Pag-aari ka na ng Diyos. We are His own special people. Kaya niyo mga kapatid? Special. Hindi mo sa katabi. At hindi special ka pala kay Lord. Special tayo ni Lord. Kaya, ito mga kapatid. Ito ha. Kung totoong Christian tayo, at kung totoong naglilingkod tayo kay Lord, at ito na ha, kung tayo naglilingkod sa Panginoon, kapag meron tayong pangangailangan at sa katuwiran, ito ang ating claim kay Lord. Lord, di ba, ang sabi ng Bible, special ako sa iyo, Panginoon, kapag nagkasakit ako at hindi niyo ako pinagaling, Lord, hindi niyo ako magagamit. At pagkatapos, ganito ang Panginoon. Paano na lang? Pagkatapos ito pa, Lord, wala akong kasi ng pera. Naputulan kami ng kuryente. Kapag naputulan ako ng kuryente, Lord, malaman ng mga kapitbahay ko, nakakaya hindi mo ba, Lord? Hindi ba nakakaya ng anak mo ay maputulan ng kuryente? At sabihin ng mga kapitbahay mo, ay siya hindi ba ng kuryente, kaya walang ilaw yan. Hindi ba, Lord, nakakahiya? Na kami ay walang ilaw, samantalang yung hindi Christian yung ilaw. Lord, ang sabi mo sa iyong salita, special ako sa iyong paningin. Kaya Lord, kung special ako sa paningin mo, hindi niyo akong pabayaan. Lord, bakit? Kasi kayo po ang mapapahiya sa buhay ko ito, hindi ako mismo. Ikaw, Panginoon, ang mapapahiya. Bakit? Kasi pag-aari ko ninyo ang Panginoon eh. At special ako sa iyo, hindi pa ba? Ang sabi mo sa iyong salita, mahal mo ako. Ngayon pa rin ito ang kailangan ko. Alam mo, siguro kung ganyan, ibalik mo kay Lord yung kanyang mga salita. Ay, nako.